Hello SSS members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ng viewer natin. Sabi niya, posible po ba na binabayaran po itong unemployment benefit? And may rules po ba ito na after ma-receive is pwedeng bawiin ni SSS due to any violation sa policy? Kaya naman sa video na ito, yan po ang ating pag-uusapan. Ano ba yung mga dahilan? Ano ba yung mga cases kung bakit nagkaroon ng deduction si SSS doon sa SSS Unemployment Benefit na natanggap natin mula sa kanila? And yes, sa nag-comment, meron posible po yun na ibabawas po ni SSS yung natanggap nyo na SSS Unemployment Benefit. Pero may dahilan kung bakit nangyari yon. Number 1, when there are overlapping benefits. Anong ibig sabihin nito? Overlapping ibig sabihin, on the same period na mag-claim ka ng unemployment benefits, mag-claim ka din ng other benefits. Example is sickness o kaya maternity benefits. So, hindi po pwede yun. Dapat isa lang. Kasi pag nangyari yun, overlapping na yun. So, kapag mag-claim ka ng unemployment benefits, tapos maternity or sickness benefits, titignan lang doon ni SSS kung alin yung may pinakamataas na benefits na makukuha mo at yun ang ibibigay sa'yo. Hindi po pwedeng doble. Hindi pwedeng nag-claim ka ng unemployment benefits, nag-claim ka rin ng sickness benefits on the same period. So, bawal po yun. Pangalawang dahilan, when the involuntary separated employee files a case or complaint against his or her employer and the final and executory resolution thereof showed, kumbaga guys, kapag nag-file ka ng case sa company mo, di ba? And then, ang naging result noong nagiging notice of decision, naging decision doon sa pag-file mo ng case, ay hindi pala involuntary separation ang dahilan. Kumbaga, hindi naging dahilan ang redundancy, hindi dahilan ang retrenchment, hindi dahilan ang closure of business, hindi naging dahilan ang labor saving devices. Kapag hindi yan ito ang dahilan guys, so ibig sabihin may kaso, di ba? May mga gross offense kang nagawa. So hindi po siya pasok dito sa involuntary separation sa company. Kaya hindi po siya qualified sa unemployment benefit sa SSS. Kumbaga, napatunayan po na yung pagkatanggal sa'yo sa trabaho mo ay hindi siya involuntary separation. Kaya yun. Okay? Pangatlong dahilan, when the employee is rehired or re-employed within the compensable period or within 2 months from the date of involuntary separation. Ang SSS unemployment benefits, guys, dapat sa 2 months na yan, hindi ka pa niya nakapagtrabaho ulit. Kasi ang ibibigay sa'yo ni SSS ay 2 months na bayad sa unemployment benefit. Kaya within compensable period, kumbaga 2 months guys, at nakapagtrabaho ka ulit niyan. So doon po, kailangan mong bayaran si SSS sa binigay sa iyo na unemployment benefits. Pagtatanungin niyo, paano naman malaman ni SSS na nakapagtrabaho ulit agad ako pagkatanggal sa akin sa trabaho? Syempre guys, ang inyong contributions sa SSS. Tsaka ang inyong employer, magre-report yan ng newly hired sa SSS. So makikita doon ang date hired mo kung kailan ka nag-start sa kanila. And then another na dahilan kung bakit nagkaroon ka ng deductions or kailangan mong bayaran yung nakuha mong unemployment benefit ay na-found out ni SSS na merong misrepresentation, fraud or falsification doon po sa mga documents na sinabit mo kay SSS sa pag-apply mo ng unemployment benefit. Let's say for example, hindi ka naman pala involuntary separated, pero nag-apply ka ng unemployment benefit tapos nabigyan ka ni SSS. So isa din yan sa mga dahilan. Siyempre, nag-check din yan sila SSS guys kung totoo ba ang iyong sinabmit sa kanila. Ngayon, kung isa ka po sa mga naka-receive ngayon ng notice kay SSS na pinapabayaran sa'yo yung unemployment benefit na natanggap mo, i-check mo itong mga reason na to guys. I'm sure pasok ka dyan. Merong dahilan kung bakit pinapabayaran sa'yo yan ngayon. Okay? And then kung paano naman ito babayaran, di ba makaka-receive ka ng notice, pwede mo yung bayaran one-time cash payment. Pag hindi mo man yan babayaran guys, ikakaltas din yan ni SSS sa makukuha mong benefits sa kanila. Halimbawa, dumating yung time na mag-file ka ng sickness benefits. So dahil meron kang unpaid, meron kang due na kailangan bayaran sa kanila sa unemployment benefit mo,
babawas nila yon. Kukunin nila doon sa iyong sickness benefits. Kung mag-file ka ng maternity, ganun din, ibabawas yon. O kaya naman, mag-file ka na ng retirement, ng disability, ganun din, ibabawas nila yun, guys. Okay, SSS members, if you have any questions, guys, regarding dito sa unemployment benefit, just comment below. Sasagot po ako ng mga katanungan. Okay, and bago ko po i-end ang video natin today, sa mga naghahanap po dyan ng whitening lotion and whitening body soap, i-recommend ko sa inyo guys itong product ng ating RDL Papaya Plus Vitamin E at ang ating Alada well-known body soap, whitening body soap guys from Thailand. Ang link ng mga products na to ilalagay ko po sa description ng video, sa title ng video. At hingi na rin po ako ng favor sa inyo guys, sa mga mahilig dyan mag-order online sa Shopee. Pag may order naman kayo guys na any products, no, pwede kayong pumasok doon sa aking link ng Shopee na nasa description po ng video na ito. Okay, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.